Magandang gabi po mga kapatid sa Majuro Christian Church. At ngayong gabi po ay ang pag-aaral natin sa gabi nito ay para sa ating pulong panalangin. At actually po ngayon ay Martes pa lamang dito, no, ng July 8. So sinikap ko na po na save ng video para po sa ating pong prayer meeting diyan, bagamat ito ay sa sa Friday, bali July 11. At kasi po dito ay advance po kayo ng isang araw dito sa Hawaii. Actually po ay kalilinis lamang namin ng lugar na maaari po naming pag-stayan, no? Ngayon po nandito kami sa isa lamang na condominium, no? Na bahagi pa rin po ng amin pong tinitira. Nilipat po kami sa mas mataas pa floor, sa 29th floor. Ito po kasi 17. So salamat sa Panginoon dahil kahit po sa ganitong kalagayan ay sinisika po natin sa biyaya ng Panginoon na patuloy pa rin po na tayo'y makapaglingkod po diyan sa Majuro Christian Church. Hindi po natin dapat pabayaan. So ngayon po ay para sa pulong panalangin po natin ngayong Biyernes ay last Sunday, kung natatandaan ko po na ang naging sermon po natin ay ang tungkol po sa pagganap sa kalooban ng Diyos. Alam po natin na napakahalaga po bilang isang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Kristo na prioridad natin na talagang sundin po natin ang kanyang kalooban. At naniniwala ko na mayroong isa pang mas matibay at malalim po na dahilan kung bakit natin siya dapat sundin, kung ano ang kalooban niya para sa ating buhay, mga kapatid. At ito po ang may kinalaman po sa ating katatayuan, no, bilang mananampalataya kay Kristo. Yung ating pong standing sa Kanya, ano yung ating kalagayan, ano yung ating katayuan sa ating Panginoon Kristo nung tayo po ay manampalataya sa Kanya, no? Kung isang pagkakataon na tayo po ay lumapit na may pagsisisi sa mga kasalanan po natin sa Panginoon, at ito ay ipinahayag natin sa Kanya ng buong puso at humingi ng pagpapatawad na alam natin siya lamang ang makapagliligtas sa atin at binuksan ang ating buhay bilang pagtanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At naniniwala po tayo ay na may napakataas po na nangyari at pagbabagong ibinigay ng Panginoon sa ating kalagayan mula nang tayo ay magtiwala at makakilala sa Kanya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Kaya po napakahalaga na sundin natin ang Kanyang kalooban para sa ating buhay, at ito po ang isa pa sa pinaka malalim na dahilan kung bakit sisikapin natin na talagang masunod natin ang nais ng Diyos at kalooban niya ang mangyari sa ating mga buhay. At ito'y ating hahanapin, sasaliksikin sa Kanyang mga salita at hihingi sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tayo muna po ay mag-pray at humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang muli na makasama ko ang mga kapatid sa Majuro Christian Church. Malayo man, Panginoon, ang aming mga lokasyon, pero salamat po dahil sa Espiritu ay malalapit kami at iisang banal na Espiritu nananahan sa aming mga buhay upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita at sama-sama at tulong-tulong upang makita, Panginoon, ang ninanais mo sa aming buhay. Maganap ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin na nagtiwala sa inyo. Ito po ang may pinakamataas na
napakagandang kalagayan na dapat ng isang mananampalataya ang saliksikin at hanapin ang ninanais mo sa aming buhay. At salamat po dahil ibinigay mo mga kaparaanan. At isa sa kadahilanan na kami po ay magsisikap upang hanapin at patuloy na hingin ng inyong kalooban sa aming buhay na siyang mangyari ay ang ipapakita po ninyo na pagbabago ng aming kalagayan bilang isang mananampalataya kay Kristo mula nung kami ay lumapit sa inyo bilang isang makasalanan ay ibinigay po ninyo ang napakataas na pagtawag at napakataas na kalagayan dahil kay Kristo. Kaya pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, ang katayuan ng mananampalataya kay Kristo. Ang katayuan ng isang anak ng Diyos ay lubhang napakataas po. Kaya hindi ito halos mapaniwalaan ng karamihan. Paano natin isipin ng isang makasalanan na naligtas dahil lamang sa kamangamangang biyaya ng Diyos at ilalagay po sa pinakamataas na katayuan sa harapan ng Diyos. Ngunit pakinggan natin ang mga salitang ito. Gaya ng sinabi sa Colosas 2:9 at 10. Kung inyo pong buksan sa Colosas 2:9 at 10, ito po ang sabi po ng banal na kasulatan. Pagkat na kay Kristo ang buong kalikasan ng Diyos nang siya'y magkatawang tao at nalubos ang inyong buhay nang kayo'y makipag-isa sa Kanya na nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Colosas 2:9 at 10. Kung mapapansin po ninyo yung sinabi diyan, no, na tayo po, no, nung tayo po sumampalataya sa Panginoon ay nagkaroon po tayo ng pakikipag-isa, no? Sabi diyan, kayo'y makipag-isa sa Kanya na nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan. Ang sabi doon ay nalubos ang inyong buhay nang kayo'y makipag-isa kay Kristo. Sa ibang salin po ay tayo ay nakumpleto, no? Yung nalubos ng inyong buhay nang tayo ay makipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin po tayo ay nalubos sa pamamagitan niya na minamahal ng Ama na siyang sinasamba ng lahat ng hukbo ng kalangitan. Ang isang mananampalataya ay walang pasubaling tinatanggap niya at inilalagay sa pinakamataas na katayuan. Hindi siya nakikita ng Diyos sa kahinaan at kakulangan ng tao. Siya ay sakdal magpakailanman ayon po sa Hebreo 10:14. Isipin po ninyo, ganito tayo tingnan ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kumpleto, nalubos tayo. No, hindi tayo nakikita ng Panginoon sa ating mga kahinaan, kakulangan. Nung tayo makipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, tayo ay nalubos na kumpleto. No? Naging sakdal magpakailanman. Isipin po ninyo, naging banal magpakailanman. Kaya ito po isang dakila at napakataas na pagtawag sa atin ng Diyos. Nung tayo ay manampalataya kay Kristo, nakipag-isa sa Kanya, tayo po ay nakumpleto, nalubos. Tinitingnan tayo ng Ama sa pamamagitan ng kadakilaan ni Kristo, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang kabanalan. No? Ganyan po tayo tingnan ng Ama. Tayo'y sakdal magpakilaman gaya ng Kanyang anak. So ginawa siyang katanggap-tanggap sa Ama tulad ng Panginoong Hesus mismo. Kaya isipin po natin ito, no? Napakadakila po ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Yung Kanyang dakilang gawa, yung Kanyang kasakdalan, yung Kanyang kadakilaan, doon tayo nauunay, doon tayo
nagkaroon ng pagkakaisa dahil sa ating Panginoon Kristo, no? At napakadakila po ng pagtawag na ito. Tinanggap tayo ng Ama tulad ng ating Panginoong Kristo mismo. Kaya anong kahangahangang pagbabago, no? Siya na dating patay sa mga pagsuway at mga kasalanan, ngayon ay inilagay kay Kristo, in Christ. Basahin niyo yan sa Efeso 2:1-7. You are in Christ. Tayo ay na kay Kristo. Yan ang katatayuan natin ngayon, no? Dati walay tayo sa Diyos, kaaway, kalaban, pero ngayon tayo ay na kay Kristo. Kailan nangyari ang bagay na ito? Kailan nangyari ito? Kapag ang isang makasalanan ay nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, sumampalataya dito at nagtiwala sa Panginoong Kristo, siya ay tinatakan para kay Kristo ng banal na Espiritu. Efeso 1:13. Nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya, naniwala na siya ang Panginoong Kristo na naparito, nagkatawang tao, nagsakripisyo, namatay sa krus, and then inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay. Yan ang ating Panginoong Kristo, yan ang ating sinampalatayanan sa Kanya, na siya ang nagligtas at nagpatawad ng ating kasalanan. Nung tayo ay magtiwala at sumampalataya sa Panginoon, nung time na yon, nangyari ang pagbabago ng katayuan ito sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po tayo. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbabautismo o naglalagay sa Kanya bilang sangkap ng katawan ni Kristo. 1 Korinto 12:13. Yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit, no? Nung tayo sumampalataya, ang banal na Espiritu ay nanahan sa ating puso. At yun din yung pagkakataon is sa espiritual na katawan ni Kristo. Ang banal na Espiritu na ito ang siyang gumawa upang tayo ay mapabilang sa katawan ni Kristo. Espiritual na katawan, universal church na tinatawag. Ibinahagi tayo, inilagay tayo sa katawan ni Kristo, at ang ating Panginoon Kristo ang siyang ulo ng iglesia. So napakaganda, no? Kaya napakaganda nung nangyari na ito. And then, kay Kristo, ang lahat ng mananampalataya ay pinuspos ng bawat pagpapalang espiritual na maaaring ipagkaloob ng Diyos. Efeso 1:3. Lahat ng pagpapalang espiritual, lahat ng pagpapalang espiritual na maaaring ipagkaloob ng Diyos sa bawat sumampalataya ay ibinigay sa Kanya. Napakaraming pagpapalang spiritual na maaari nating matanggap sa Diyos, at ito'y ibinigay niya. At lalo tigit, ang kauna-unahang pagpapalang itong spiritual, tayo ay nabahagi sa katawan ni Kristo. Tayo'y binanal niya, no? Napakadakila. Kaya huwag niyong kakalimutan yung salitang kay Kristo. Hindi tayo karapat-dapat sa bagay nito, pero dahil kay Kristo na ating Panginoon at sinampalatayanan, nararanasan natin ang mga napakadakilang katatayuan natin ngayon sa harapan ng Ama. Ito ay dahil sa Kanyang anak. Isa pa, kay Kristo, ginawa tayong katuwiran ng Diyos o naging matuwid tayo sa harapan niya. 2 Korinto 5:21. Sa pamagitan ng katuwiran ni Kristo, tayo ay naging banal dahil kay Kristo. Wow! Isa tayong banal sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Yung katuwiran ni Kristo, no? Sabi diyan, yung kanyang katuwiran ay ginawa tayong katuwiran ng Diyos. Naging matuwid tayo sa harapan niya. Yung katuwiran niya ni Kristo, sa pamagitan nito ay ginawa tayong matuwid dahil kay Kristo pa rin, no?
Kay Kristo, tayo ay inibig at tinanggap ng tulad ng pagtanggap sa Kanya dahil tayo ay naging kaisa ni Kristo. Ang biyaya o ang kabutihang hindi nararapat nating tanggapin ay masaganang ipinagkaloob sa atin dahil tayo ay nasa Kanyang minamahal na anak. Efeso 1:6. Efeso 1:6. Napakadakila, no? Dahil sa ating pakikipag-isa dahil kay Kristo. So lahat ng mga tinatamasa natin, pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, pagpapabanal sa atin ng Diyos, sa pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, ang lahat ng ito dahil kay Kristo. Wow. Tulad ng sinabi ng sumulat ng awit, nakita ng Diyos ang aking tagapagligtas, pagkatapos ay nakita niya ako. Nang dahil sa Kanyang minamahal, tinanggap at pinalaya akong totoo. Wow. Galing, ano? Dahil sa Kanyang pagmamahal, dahil sa Kanyang minamahal na anak na si Kristo Jesus, tayo tinanggap, tayo pinalayang totoo ng Diyos. Napakadakila po ng ating katatayuan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya po kung ating lagi itong pagbubulay-bulayan, ating iisipin, ay isang bagay ang maaari natin gawin, ang laging magpasalamat, ang laging sumamba, sampahin siya, purihin siya, awitan siya, paglingkuran siya, sapagkat sa napakadakilang kalalagayan na ibinigay niya sa atin dahil kay Kristo. Yan po ang ating napakadakilang kalagayan na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero tandaan po natin, sa mataas na pagtawag ng Diyos sa katatayuan ito, ang katatayuan po ay iba kaysa sa paggawa o pagsasabuhay. Na dapat natin maintindihan. Ang katatayuan ay iba kaysa sa paggawa o pagsasabuhay. Ang mga maluwalhating katotohanan ito ay napakahirap maunawaan ng marami. Totoo po yan. Iba ayaw pang maniwala, pero naniniwala ko marahil hindi pa nila talaga naranasan ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, kaya para sa kanila imposible. Pero kung ito ay talagang ating pagninilayan, ating pagbubulayan, iisipin, nangyari ang mga bagay na ito dahil kay Kristo at hindi sa ating mga sarili. Totoo. Kung iisipin lamang natin ang ating sarili, ay isipin mo na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi tayo tinitingnan sa ating kakulangan o sa ating magagawa, kundi sa ginawa ni Kristo para matanggap natin ang katotohanan na ibinigay ng Diyos ng katayuan para sa atin. Kaya kung tayo ba ay may paniniwala sa mga ito, hindi na ba natin kailangan ng espiritual na pagsisikap na bigyan kasiyahan ng Diyos? Kasi nga, kung ganito na ang tingin ng Diyos, sa atin, banal na tayo, matuwid na tayo dahil kay Kristo. Ibig sabihin ba, hindi na tayo magsisikap para maging banal na mamuhay tayo sa araw-araw nating buhay? Kasi ganun ang katatayuan natin. Kaya maaaring sabihin nila yan. Sabihin pala, kahit ano pala, pwede ko nang gawin. Kasi nakikita ako ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo at hindi sa aking mga kahinaan o ano pa man. So ibig sabihin ba ito'y magiging dahilan para hindi na tayo mag-ingat, hindi na tayo mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos sa pagsisikap ng ating magagawa upang mabuhay sa kabanalan? Hindi. Hindi ito ang dapat maging bunga ng magandang ibinigay niya sa ating katatayuan. Hindi po. Ang mga ito ay ipinagkaloob upang pukawin sa ating puso ang isang dakilang pagpapahalaga sa Kanya na nagbigay sa atin ng walang hanggang kaligtasan. So bahagi ng ating appreciation sa Panginoon. Ayan ang sabi sa Hebreos 5:9. Bahagi. So walang hanggang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang dapat ba natin gawin ay ang abusuhin natin ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo magsikap na mabuhay
ng nararapat na gaya ng pagtawag niya sa atin? Hindi po. No? Kaya masasabi natin ang katatayuan ito ay iba sa paggawa at pagsasabuhay natin. So ang dapat ibunga nito ay ang pagkakaroon natin ng isang uri ng buhay na karapat-dapat sa mataas na katayuan ito. So dapat mag-expect ang Diyos, no? Sa katatayuang ibinigay sa atin ng Diyos ay dapat ay magbunga ito ng pagsisikap natin sa araw-araw nating buhay na mapantayan, no? Mapantayan ang napakagandang katatayuan na binigay ng Diyos sa atin. Ito ang dahilan kung bakit may mga aklat sa Biblia tulad ng Epeso na nagpapakita sa atin kung ano ang ating katatayuan kay Kristo. Sa unang bahagi, sa aklat ng Epeso, pagkatapos nito ay makikita natin na sa natitirang bahagi ng aklat ay nag-uudyok sa atin upang tayo mamuhay ng naaayon sa pagkatawag na ito. So, Book of Epeso, pag binasa po ninyo yan, no? Una hanggang ikatlong, hanggang kabanata 3 ay tungkol po sa doctrinal, no? Na itinuturo sa atin. Pagdating sa chapter 4 hanggang 6, ito naman yung paglalapat tungkol sa katuruan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So binabalanse po natin ito. Mamumuhay tayo ng naaayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Sana ay magtulak ito, no? Kung ako ay isang matuwid sa harapan ng Diyos, hindi niya ako tinitignan sa aking kahinaan at kakulangan. So dapat doon tayo mamuhay sa pagiging matuwid at sa pagiging masunurin sa ating Panginoon. Dapat ito ang magtulak sa atin. At ang aklat po ng Epeso ay isang napakagandang halimbawa yan na nagpapakita sa atin na kung paano ang katatayuan kay Kristo ay upang ibahagi. Pagkatapos nito ay natitirang bahagi ng aklat ay nag-uudyok sa atin upang tayo mamuhay ng naayon sa pagkatawag na ito. Ang ating katayuan, kung paano tayo nakikita ng Diyos dahil sa ginawa para sa atin ni Kristo. Yung ganun. Kung paano tayo nakikita ng Diyos at kung anong ginawa sa atin ni Kristo, dapat doon tayo nabubuhay at namumuhay. Paano naman ang iba't ibang mga babala, no, na makikita natin sa Biblia? Mga payo at mga pagtutuwid sa mga mananampalataya. Nakakaranas po ng hindi pagsunod sa Panginoon. Kaya nga ang Biblia, di ba? Meron pong kapag hindi sumusunod yung anak niya ayon sa Biblia na nakita natin, dinidisiplina niya sapagkat tayo kanyang anak. Okay, ibig sabihin meron po tayong responsibilidad, meron tayong pananagutan pa rin sa bagay na iyon. Sa pangunawa naman ito ay dapat nating tandaan ng ating katatayuan kay Kristo, kaya dapat din tayo naaayon mabuhay, no? Sabi po natin, doon tayo naaayon dapat mamuhay sa katayuang ibinigay sa atin ni Kristo. At ang ating paggawa o pagsasabuhay ay hindi magkakatulad. Gayunpaman, dapat na ang ating pagsasabuhay ay unti-unting maging katapat o kapantay ng ating katatayuan kay Kristo. Nagsisikap tayo. Bagamat hindi natin yun sabi natin, yung goal na yun hindi natin magagawa sa ating sarili. Pero nandoon yung pagsisikap natin araw-araw. Hindi man natin mapantayan dito, pero nagsisikap tayo sa ating sarili na mapantayan ang bagay ito. Halimbawa na makikita natin, no, ang mga sumusunod. Halimbawa, dito sa Colossus 2:10, kung mababasa po ninyo, Colossus 2:10. Tingnan natin yung katatayuan dito kay Kristo. Ang di matitinag nating katayuan sa pamagitan ng kaligtasan ay pinagkaloob ng Diyos. Colossus 2:10. Pero sa paggawa naman o pagsasabuhay, unang Korinto 15:58. Unang Korinto 15:58. Ang ating tugon ay napakadakilang kaligtasan ito. Tutugon tayo na ayon doon sa dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. And then, ano pa? Colossus 1:13. Colossus 1:13. Ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanyang anak.
And then, iyon yung katayuan natin kay Kristo. Pero pag sa paggawa o pagsasabuhay, sa John 14, 15, and 21. 1:14, talatang 15 at 21. Ito naman ay ayon sa pagpapahalaga natin sa kanyang anak. No, kita po ninyo, iba talaga yung katatayuan kay Kristo at sa paggawa o pagsasabuhay natin. Dapat ipinapantay natin yon. No, inuulit ko po, Colossus 1:13, ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanyang anak. Doon niya tayo nakikita. Sa John 14, 15 to 21, sa paggawa at pagsasabuhay, ayon sa pagpapahalaga natin sa kanyang anak. Kaya, dahil mahal natin ang Panginoon, doon tayo tinawag, dapat bilang pagpapahalaga natin kay Kristo, gawin natin kung paano tayo tinawag ng Diyos. Isa pa, Efeso 1:13 at 14. Sa katatayuan kay Kristo pa rin po ito. Efeso 1:13, 14. No? Ang tungkol sa walang hanggang di nagbabago. Pagdating naman sa unang Korinto 3, 1 hanggang 3, and then talatang 15. Pansamantala na nagbabago. Kita po ninyo yung pagkakaiba. Bagamat walang hanggan, di na nagbabago ang tingin ng Panginoon sa atin, pero sa ating pamumuhay, no, sa unang Korinto 3, 1 hanggang 3, talatang 15, pansamantala, nagbabago pa rin ito. Pero nakikita natin yung talagang sa katatayuan, hindi na magbabago yan o ganun pa man. Pero tayo nagsisika pa rin sa ating mga sarili sa tulong ng Panginoon na mapantayan natin yung pagtawag na ginagawa ng Diyos para sa atin. Isa pa, Colossus 3:12. Sa katatayuan kay Kristo, tayo ay banal. Colossus 3:12. Sa pagdating naman sa paggawa o pagsasabuhay, sa unang Pedro 1:16. Unang Pedro 1:16, ano sabi diyan? Dapat tayong magpakabanal. Kita po ninyo, no? Banal na tayo ayon sa katayuan natin kay Kristo, pero sa paggawa at pagsasabuhay na nagnanais pa rin, dapat tayong magpakabanal. So, nakita natin na talagang napakaganda ng pagkakaiba ng dalawang ito. Ganito na ang ating katatayuan, pero dapat sa ating pamumuhay, pilit pa rin at hinihikaya tayo na dapat sa klase ng ating pamumuhay ay nakaayon doon sa pagtawag ng Diyos sa atin, sa katuwiran, kabanalan, no, na kanyang ginawa sa tingin ng Diyos. Pero tayo dapat ay gagawa at gagawa pa rin. Inuulit ko po, ganito na ang ating katayuan, pero naghahangad ang Diyos na sana hinihikayat ito sa ating mga sarili, na pinipilit natin sa biyaya ng Panginoon, yung pagtawag na ito ay ipamumuhay natin ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Tayo ay matuwid, Pilipos 3:9. No? Pagdating sa pagdating dito sa 1 John 3:7, no? Dapat tayong mamuhay ng matuwid. Ito po ninyo, nakita niyo yung katatayuan, and then pagsasabuhay, kailangan po lagi yung sa buhay ng isang Kristiyano. Inuulit ko po, ito ang napakalaking pagkakaiba ng dalawang ito, at malinaw na ipinakikita sa atin ng iglesia sa Korinto, no? Ang mga mananampalataya ay lubos na tinanggap kay Kristo. Ipinangako sa kanila ng Panginoon na sila ay patitibayin hanggang sa wakas. Alam naman natin yung pamumuhay ng mga taga-Korinto, no, sa iglesia ng Korinto. Hindi matuwid, immoralidad, no? Pero ganun pa man ay ipinakita dito, no, sa iglesia ng Korinto, mga mananampalataya ay lubos na tinatanggap dahil kay Kristo. Pero may pananagutan sila sa mga nangyaring pamumuhay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Meron disiplina ang Diyos sa mga hindi sumusunod sa Kanya, no? Ang kanilang katatayuan ay ganap na ganap. Malinaw yan. Basahin natin yan sa 1 Korinto 1:30, Kapitulo 6, talatang 11. Ngunit sa kanilang buhay, sila ay may mga alitan. 1 Korinto 1:11. Sila ay makalaman o makasanlibutan. Kabanatang 3, 1 Korinto.
1 hanggang 3, no? 1 Corinthians 3, 1 to 3. Mga hambog, chapter 4 ng 1 Corinthians, talatang 18. 1 Corinthians 4:18, mga hambog. 1 Corinthians 6 verse 7, no? Naghahablahan, no? Nagdedemandahan at hindi nagawang hatulan ang pakikiapid sa gitna nila. 1 Corinthians 5, 1 to 5. Gantong klase ng masamang pamumuhay ang iglesia ng Corinto. Pero ganun pa man, bilang mga mananampalataya kay Kristo, sila'y tinanggap dahil sa katatayuan nila, dahil kay Kristo sa ginawa ng Panginoon na katuwiran, kabanalan na naging katayuan ng mga taga-Corinto. But makikita natin, dahil hindi sila namuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, hindi sila nagsikap upang mamuhay sa tamang pagtawag ng Diyos, may disiplina sila. No? Nakita naman natin yan, may iba't ibang disiplina ang Panginoon. Maaaring magkasakit at maaaring ikaw ay kunin ng Panginoon, matulog na. No? Na madalas natin binabasa sa 1 Corinthians 11, di ba? 1 Corinthians 11 verse 30, ang marami sa kanila mga nakatulog na kasi nga ay nagbanal na po na sila sa Panginoon, na may maruming buhay, hindi malinis. So parte ng pagdidisiplina ng Panginoon, namatay na sila, natulog na sila sa Panginoon. Hindi natin masasabi, no, na lahat ng bunga ng kasalanan ay maaari kang mamatay o ano pa man. Spiritual, talagang patay tayo sa harapan ng Panginoon dahil sa kasalanan. Pero sabi ko sa physical, maaaring karamdaman, pero ang kasukdulan noon, kung talagang malala na, even physically, pwede tayong matulong na sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, hindi sila namuhay ayon sa pagtawag ng Diyos at ayaw ng Panginoon yun. Kaya napakataas ng pagtawag ng Diyos sa ating mga kapatid. Ito ay ating pagmalasakitan, bigyan ng pansin, no? Kung tayo mananampalataya sa Panginoon, tagasunod niya, mabuhay tayo ayon sa pagkatawag niya sa atin bilang matuwid, bilang ganap, bilang tinubos ng Panginoon at bilang tagasunod niya. Dahil kung hindi tayo mamumuhay ng ganito, no, merong disiplina ang Panginoon sa atin at hindi ito magiging bahagi ng ating paglago bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit ako tinawag ng Panginoon? Bakit niya ako niligtas? Ang pagtawag niya ay isang napakataas na pagtawag upang tayo ay maging kumpleto, ganap, banal dahil kay Kristo. No? Sana po ay ito'y makatulong sa atin. At hayaan po ninyo, pagdating ng araw ng linggo, itutuloy po natin ito. Tingnan natin yung mga iba pang mga kaugnayan, no? Tungkol sa pakikisama, tungkol sa katayuan natin sa Panginoon. At ano ang mga bahagi ng turo tungkol sa ating katatayuan sa Panginoon. Maaaring ituloy po natin ito pagdating ng linggo. Sikapin natin yung ating tinatalakay ng prayer meeting ay maaaring karugtong po ng ating pag-aaralan din po pag-araw ng linggo. So sana po mga kapatid ay na-bless po tayo sa napakataas na pagtawag ng Diyos sa atin bilang banal, ganap na tagasunod ni Kristo, na dapat mamuhay tayo bilang isang mananampalataya na katulad na gaya ng kanyang pagtawag sa atin. Inuulit ko po, tayo ay mga sumampalataya na sa Panginoon. Bahagi ito ng ating bunga ng ating pananampalataya. Kung kaya umaasa ng Panginoon ang kanyang mga anak ay mabubuhay din tulad sa pagtawag ng Diyos sa atin. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po kayong mag-ingat at patuloy tayong magdalanginan sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay patuloy na kumilos sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pulong panalangin, nawa po sa pag-aaral ng aming mga salita na hinggil po sa katayuang ibinigay sa amin ni Kristo na mataas na pagtawag niya, nawa sa amin ding pamumuhay. Ito po ay maging aming sukatan sa klase ng pamumuhay na dapat maasahan ng Diyos para sa amin. Salamat sa tulong ng Banal na Espiritu. Salamat po kay Kristo na hindi po imposible na kami po'y mabuhay na may kabanalan, na may pagsunod sa katuwiran ni Kristo, dahil ang lahat ng bagay na ito ay ibinigay mo sa amin. Kaya ingatan niyo po kami, gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming pamumuhay. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain ng bawat isa sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. Kita-kita po tayo muli
sa araw po ng linggo at sama-samang sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. God bless po.